Dahil ang ating Panginoon ang siyang tutulong sa bawat isa sa atin, no? Kaya napakaganda, napakasaya pag tayo ay sa ating Panginoon. So bakit tayo palaging masaya? Hindi na tayo dapat ma-stress dahil siyempre siya yung ating lakas, siya ang ating kanlungan at handang saklolo, no? So ibig sabihin always prepared, no? So tingnan natin mga kaibigan, ito yung mga rescue at saka responder ng mga barangay, no? Nakahanda palagi yan. 24 hours may tao, 24/7 may tao. Dahil ang purpose yan ay sa oras ng pangailangan. Mayroong rescue, no? Na tutulong sa bawat isa sa atin. So ang hinihintay lang natin ay ang tawag, no? So ngayon, ang napakahirap mga kaibigan pag mawala ang communication. So pag ang communication ay mawala, mahirap. So dapat ang communication natin kay Lord ay palaging online, no? Palaging online, no? So dito mga kaibigan, halimbawa hindi tayo makabayad ng ating hindi tayo makabayad sa ating provider, no? Internet provider. Napuputulan ka agad. Hindi tayo makabayad ng ating light provider at ano pang mga provider, no? So, puputulan. Kaya hindi na maintain, no? Kaya nakalagay doon na to avoid discomfort of disconnection, no? Yan, no? So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, na dapat palagi tayong on time sa ating relasyon sa ating Panginoon sa magitan ng pag-awit ng papuri, pasasalamat, at awit ng pagsamba. Every morning yan. So yan, habang tayo nabubuhay, no? So yan, unahin natin kasi seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yung tungkulin natin, no? So yan, no? Ibig sabihin na palagi tayong hindi natin kalimutan, kasi kung makalimutan po natin magbayad ng ating internet provider, putol. Makalimutan tayong magbayad na ating light provider, putol. Pag halimbawa na kalimutan natin magbayad ng ating water provider, putol, no? So kaya mga kaibigan, napakaganda na tayo, no? Tayo ay magiging palaging on time at i-maintain natin ang ating relasyon. So alam niyo mga kaibigan, no, sa mga farmer. Sa mga farmer kasi mayroong talagang maintainer, no? Maintenance. So ang kanyang gagawin ay halimbawa siya ang magme-maintain ng farm, no? So ang gagawin po niya ay halos araw-araw pupunta yan sa farm. Titingnan niya, no? Halimbawa, siya yung halimbawa, sabog o kaya tanom, no? So, ano yan? Mag-ano siya? I-check niya yan palagi, no? Halimbawa, may nakita siyang uod, no? Sabi niya, ito, delikado to, dapat ganito, ganyan, no? Pag iba ng kulay ano ba ito, ng palay, sabi niya, sige, kailangan ng abono nito, no? So, yan, no? So, kaya yung maintain, no? So, pag-maintain natin yung palay na ating itinanim, napakaganda yung ani. So, kaya napakaganda mga kaibigan na i-maintain natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. No? So, halimbawa, may tanim tayo na lansones. No? So, yung lansones ay mini-maintain din kasi pinoproning po yan. No? Yung pagpapala siya yung abang lingkod na lansones. No? Yung, di ba, nag-init tayo ng matagal. No? So ngayon, sa pag-init na yun, na ano siya, about na matuyo, no? Siya ang ginawa ng aking may bahay ay doon siya naliligo sa puno ng lansunes, doon siya naglalaba, no? Kaya yung iba namatay, pero yung na-maintain niya yung pangailangan ng lansunes magitan ng pagligo doon, paglaba, kasi mahirap din mga kaibigan, no? Na parang recycled water na yon, no? Kasi pag tubig na galing sa gripo, siyempre may babayaran po kayo, no? Pero pag halimbawa doon ka maglaba, doon ka maligo, no? Ibig sabihin para-paraan lang po yan. At pag yan po ang gagawin natin, napakaganda mga kaibigan, dahil makatulong tayo, dahil
recycled water siya. So yan, tapos sa ating tahanan naman, no? So may maintenance din yung ating tahanan dahil halimbawa kung hindi natin i-maintain yung beautification and cleanliness, so mahirapan tayo, no? Kaya ang sabi ng mamisis, no, pagdating niya sa bahay, pag hindi malinis, nagagalit yan, no? Yung iba, no? So yung iba naman, inuunawa yung mga anak, no? So yan mga kaibigan, no, yung ang ating i-maintain natin ang magandang relasyon natin sa ating Panginoon. Tulad din po ng pag-maintain natin ng ating relasyon sa ating mga kapwa, no? So di ba maganda po pag yan po ang ating gagawin, no? Dahil ito ay makatulong po sa atin talaga, no? Kaya yan, maintain ang relasyon natin para maging maayos, no? Maayos ang lahat, no, sa ating buhay. So yan, no? So ang instruction sa atin ay huwag matakot. So bundok man ay matangay sa karagatan. So ang burol man ay mayanig, no? Hindi tayo dapat matakot. Ibig sabihin niya, makibigan, anumang challenges sa ating buhay, no need to worry talaga, no? Dahil maganda yung gabay at patnubay ng ating Panginoon. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Wow, ganda, no? So ito, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos, no? So sa bayan ng Diyos, puro kagalakan yan. So ibig sabihin yan, mga kaibigan, na pag sa panig tayo ni Lord, kagalakan. Walang kalungkutan, mga kaibigan, no? Kaya tayo ay dapat na i-maintain talaga po natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. So yan, no? May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. So yan, no? So ibig sabihin na kagalakan. Ang kagalakan na mula sa ating Panginoon. So di ba may awit na I got joy, no? I got joy. Tapos ako ay may ligaya na tulad ng isang ilog. Wow, di ba? Tulad ng isang ilog. No? Napakaganda, mga kaibigan, no? Tulad ng isang ilog. So, ibig sabihin na dumadaloy, no? Dumadaloy. Siguro, maaring ganito rin yan, no? Halimbawa yung si Mr. X ay masayang masaya. Nagbisita siya ngayon kay Mr. Y. So, maging masaya kasi i-share niya yan, eh. Kaya mga kaibigan, yung tinatawag natin na cosmic energy. Halimbawa, shake hands mo yung kaibigan mo. So, parang nag-ano daw yan, eh. No? Kasi tulad niya, no? Kaibigan, parang, I'm not sure, ha? Kasi ang sabi ng lola ko, kung pagod na pagod daw tayo, pupunta daw tayo sa puno at saka yayakap. Para daw makuha daw natin ang energy, no? Tapos ngayon naman dito sa sinasabi ng Duli, no? Na halimbawa nakatutok po tayo sa computer, no? Sa pagtutok natin sa computer, dapat daw ay every hour daw po ay mag-ano po tayo, tayo at saka titingin sa buhay na halaman, ha? Tulad nito, mga kaibigan, no? Buhay na halaman po to. So sabi ng taga-Duli, no? So ano siya, no? Napakaganda di bang tingnan, no, di ba? Ayan, no? Tapos sabi ng lola ko, tuloy po natin, sabi ng lola ko, yakap ka sa kahoy. So siyempre, bago kayo makap sa kahoy, tingnan mo kung mayroong mga insekto na halimbawa gumagapang na mga ants, no? Bago kayo makap, dahil pag yakap mo na mayroong ants o mayroong langgam, kakagatin tayo ng langgam. Lalo na pag antik na langgam, no? Hantik na langgam. So yan, mga kaibigan, no? So ang nature, no? Tulad nitong ating halaman na ito, no? Pag tingnan mo siya, no? Parang happy siya, no?
At alam mo ba, sabi ng aking kapatid, no, sabi niya, alam niyo ba, no, na pag magbisita ako sa bahay ng aking kaibigan, alam ko kung malungkot sila o hindi. Tapos sabi niya, paliwanag, sabi niya, tingnan niyo ang mga halaman, no? Parang tao din yan na masayang-masaya, no? So, ibig sabihin niyan, mga kaibigan, na ang ating tanim na halaman ay nagbe-blend sa ating relasyon doon sa pamilya, no? So, ito yung, no, hindi ko pa na kanya, no? Hindi ko pa nabasa ang ano nito sa kwan sa books, no? Pero sabi nila, gano'n daw, sabi ng kapatid ko, no? Tapos mayroon namang mga aral na nagsabi na na-stress yung halaman pag may dala tayong itak, no? Kasi iba taga ng taga lang. Pag sa bundok, taga ng taga, no? Maliban na lang kung kailangan natin yung tubig, no? Kasi halimbawa, wala tayong water supply. Sa water gathering kasi, pwede tayong kukuha doon sa may saging, no? May ano pala, may katas yung saging. Sa saging, sa kung ano pa man, no? Tapos salain lang. Ayan. Tapos lagyan ng tablita na ano siya, purify siya. Kaya maganda, mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon dahil gagabayin niya po tayo, no? So ano pa? Ang tahanang lunsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, no? So yan, mga kaibigan, no? So tingnan natin, no? So minsan, no, yung mga may bahay, natural lang sa kanila gusto nila clean and orderly ang ating tahanan. Kaya sinusunod nila yan. Mayroon din na, halimbawa, mayroon din akong nakita, no? Na halimbawa, papasok ka sa loob nila, no? Sa sala. Na dapat iwan mo talaga yung kwan mo, yung chinilas o kaya sapatos dahil sinusunod niya. Pinupunasan niya yan pag may dumi, no? So, ibig sabihin, intindihin na lang po natin dahil gusto niya clean and orderly. Pero wag naman yung mga kaibigan na halimbawa nagbili tayo ng sala seat na lagyan natin ng takip at hindi natin upuan. Wag naman yun. Kasi binili po nga natin yan para upuan. Wag naman lagyan ng takip para hindi tayo makaupo. So yan. Napakaganda, mga kaibigan, pag malaman natin na ang Panginoon ay sumasa atin. So, dito, no? Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Yan, alagaan natin ang kapaligiran. So, dito na, halimbawa naman, pag-usapan natin, halimbawa, dito tayo sa barangay, no? Sa ating mga neighborhoods. Alagaan po natin ang tinatawag natin na kapaligiran, no? Yung ating neighborhood, yung ating kapitbahay. Alagaan natin yung ating kung saan ang ating harap ng ating bahay, alagaan natin pag lahat na nakatira, no? Ay inaalagaan ang harap ng bahay, napakasaya, no? Alagaan na ba pag may alagang hayop, alagaan din ang hayop at saka pagdalhin sa kalsada, mayroong tayong dustpan at pangdakot, no? At walis, tingting, no? O kung ano pa man. O kaya yung dustpan, pag magposisyon na yung ating alaga, sahurin po natin. Upang hindi tayo makapagbigay ng lungkot sa atin. Dahil isa sa mga akman natin yan, mga kaibigan, isa sa mga regalo po natin yan sa Christmas ngayon. So, paglabas natin ng bahay, yung ating mga alaga ay masayang lalabas dahil makatakbo naman, makalakad na naman sa labas, makalanghap ng masarap na hangin. Subalit, mga kaibigan, alalahanin po natin ang ating accountability at responsibility. Alalahanin po natin ang ating tungkulin na sa paglabas natin ng ating mga alagang aso, may dala tayong dustpan at walis. Para sa oras na pangailangan, mayroong tayong ready, nakahanda na upang sahurin
kung ano man ang dapat nating sahurin upang ito ay hindi na magkalat sa kalsada o kung ano pa man. Di ba napakaganda? No? Kaya mayroong nakasulat na basura ko, dampot ko. No? Basura ko, ligpit ko. Nagkulang. Ang basura ng aking alagang aso ay aking ililigpit. No? Kaya magdala mga kaibigan ng tinatawag natin na daspan. No? Di ba napakaganda? Alagaan po natin. No? Kasi si Lord, alagang-alaga niya yung kaharian ng mula umaga. No? So yan, no? Kaya sa atin din. So pag tayo ay nasa trabaho, alagaan natin yung ating opisina. Pag tayo naman ay sa jeep, yung sinasakyan natin, yung mga PUJ, alagaan natin, wag natin itapon yung ating basura doon. No? Wag nating ilaglag ang ating mga candy wrappers. No? Pag kumakain tayo ng mani, ayan, wag nating ilaglag sa kalsada. Ilagay natin, magdala tayo ng supot o kaya plastic pag habang kumakain, pagtapos kagat, laglag. No? Tapos pagdating kung saan pwede itapon, doon natin itapon. Pero sabi ni Dr. Otanis, no? Sabi niya, ang Pilipino daw pag may butas, ang basura, tinatapon. Si parang tama naman, no? Dahil mayroong akong nakita po mismo na isang bakanting bahay, tinatapunan ng basura. So, ganun lang po talaga. Subalit, dahil may nag-aral tayo, pinapaaral natin yung mga anak, ginagastusan natin, nagsakripisyo tayo, yung ating mga anak na ang pag-asa ng ating bayan. Ang siya ngayon gagawa na ganong mga bagay, no? Para ang basura ay magiging maayos. Alagaan natin ang ating barangay. So, siyempre simula yan, no? Sabi niya, the smallest unit in the society is the family, no? So, sa pamilya pa lang, no? Halimbawa, segregated na yung basura, no? Lahat na pwedeng recycle. Lahat na pwedeng gamitin ulit. Lahat na pwedeng ibenta ulit. Lahat na nabubulok, pwedeng ipataba sa halaman. Lahat na mga dapat i-recycle. No? So, yan napakaganda mga kaibigan, no?